Sukat lang para at least hindi naman buo pag niluto. Then, ganun din yung ginawa ko sa tuna. In-slice ko lang siya ng katamtamang laki. Then, after ko nga sila mahiwa, hinugasan ko na dahil medyo malansa. So, sa mga ganyang sukat ko lang pala sila hiniwa para at least hindi naman malalaki at saktuhan lang yung sukat niya. Then, after mahugasan, binaritin ko na siya sa asin at paminta. Then, sinunod ko na agad maghiwa ng mga sangkap tulad ng bawang, sibuyas, kamatis at luya. Then after, hinimay ko na rin yung talbos since talbos lang yung meron kami ngayong gulay. So hindi na rin kami namalengke kasi nga tinatamad kaming lumabas ng bahay. And para makapagluto na rin ng maaga. Then after ko ma-prepare lahat ng mga kailanganin ko sa pagluluto, ayan, sinimulan ko na rin siya agad. So dahil malansa nga yung isda, una ko munang gagawin is prituhin siya isa-isa. So ganyan, ipiniprito ko lang siya isa-isa. And mas masarap kasi siya lalo na sa sabaw. Para di rin siya mabilis madurog lalo na pag nilagyan mo na ng sabaw. So ayan, pinirito ko lang siya isa-isa hanggang mag-golden brown. Matrabaho, oo, kasi isa-isa pa siyang ipiprito, pero gano'n naman talaga miski sa buhay. Syempre lahat dumadaan naman sa proseso. At hindi basta-basta madalian. Yung pagluluto kasi para din yung buhay. Mas masarap lasapin ng success, lalo na't pinaghirapan. Parang sa pagluluto, hindi mo siya basta-basta pwedeng madaliin at gawin ng madalian lang. Dahil sa pagpe-prepare pa lang, time at effort na ang kailangan. So need mo talaga siyang pagtuunan ng oras. Para at least matansya mo yung tamang lasa, tamang timpla at tamang sarap ng pagkain na ihahanda mo, syempre para sa pamilya mo. Mas masarap kasi sa feeling yung masaya ka na sa ginagawa mo and at the same time na-appreciate ka ng tao. Dahil sa effort, napaglutuan sila ng masasarap na pagkain at ipaghanda sila sa abot ng aking makakaya. So, dito nga tinitimplahan ko na lang yung ulam para at least makuha ko lang yung tamang lasa at tamang timpla. And dito malapit na rin siya maluto since tinitimplahan ko na rin and kumukulo na rin naman yung sabaw. Onting pakulo na lang para mailagay ko na yung pampaasim since sakto naman na yung lasa ng sabaw. And dito nga nilagay ko na yung pampaasim since kumukulo naman na yung sabaw. Then after ilang minutes, nilagay ko na rin yung pinirito kong mga isda. So, ayan, ilalagay ko siya isa-isa para at least hindi siya madurog. Then, after ilang minutes pag kumulo na, pwede na nating ilagay yung talbos. And dahil mabilis nga lang itong maluto, after ilang minutes, tada, luto na yung ulam. So, ayan, konting pakulo na lang. And pwede na yan ihain. At ito nga, luto na yung aking sinigang na isda. So, pwede na tayong kumain. Thank you guys for watching. Bye-bye!